Atensyon mga SSS pensioners, dalawang importanteng bagay mangyayari ngayong May 30. Pag-uusapan natin kung gaano ito kahalaga, dapat ninyong malaman na dito sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha mga pensyonado ng SSS, dalawang importanteng bagay magaganap o mangyayari ngayong May 30. Dapat alam nyo ito. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na nga po no, mga pensyonado ng SSS, dahil magtatapos na nga po itong buwan ng Mayo, abangan yung May 30 ay may dalawang importanteng bagay. Napakahalaga ito na magaganap, no? Na dapat ninyo talaga malaman. So una po sa lahat, ang May 30 ay magandang balita ito sa ating mga pensyonado na kabilang sa tinatawag natin na first batch. Yung meron pong date of contingency o araw ng pagkamatay, araw ng pagkasakit o araw ng kapanganakan mula 1st to 15th day of the month. Dahil ang inyong pension crediting para sa buwan ng June ay magaganap po May 30. Bakit nga ba? Bakit advance? Dahil po ang inyong original crediting schedule, which is June 1, ay natapat po sa araw ng linggo. No? Kung nakikita niyo po sa iyong kalendaryo, linggo po ang June 1 na original crediting schedule ninyo. At ayon po sa isang circular ni SSS, hindi po pwedeng mag-credit ng pensyon kapag natapat sa holiday o di kaya naman po weekend, Sabado or Linggo. Kaya i-atras po sa pinaka-last working day ni SSS. So, ang mangyayari, dapat ay May 31. Kaso lang, ang May 31 ay natapat din po sa Sabado. No? Gaya ng sinabi ko, hindi pwede din po kapag weekend. Kaya ang magaganap po, mangyayari, instead of June 1, aatras sa May 30, araw ng Biyernes. Dahil hindi naman po yan holiday. Kaya advance ng dalawang araw, magandang balita po yan. Kahit pa paano, mas maaga ninyong makukuha at matatanggap, mapapakinabangan ang inyong pensyon ngayong buwan ng June, mga first batch SSS pensioners. So yan po inyong antabayanan ngayong May 30. Naku po, talagang swerte talaga kapag ang original crediting schedule natapat sa linggo dahil sigurado na maa-advance ng Friday, no? Aatras sa Friday yung crediting. So ito yung mangyayari ngayong June 1 para sa ating mga first batch. So yung mga nag-aantay po, mga nagtatanong kung kasama na ba sa pensyon na matatanggap ng mga first batch. Ngayong May 30 ang second tranche, may dagdag na ba? May increase na ba? Ang kasagutan po ay wala. No? Wala pa pong increase, wala pa po ang second tranche ngayong buwan ng June dahil hindi pa po yan nabigyan ng pondo, hindi pa po yan ibibigay ni SSS dahil hindi pa, I think hindi pa siya priority talaga dahil nga po sa kakulangan ng pondo, sa problema sa pondo kung saan kukunin yung second tranche na 1,000 piso na pension increase. Kaya ngayong May 30, mga first batch pensionado na SSS, tanging pensyon nyo lamang ang inyong makukuha, wala na pong iba. Pangalawang importanteng bagay na magaganap o mangyayari ngayong May 30 ay para naman po sa ating mga pensyonadong merong buwan ng kapanganakan o magsiselebrate ng birthday nitong buwan ng Mayo. Dahil kayo po ay nire-required ni SSS na mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Kung kayo po
ay 80 years old pataas. Dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad, whether you are retirement pensioners, total disability pensioners, or survivor pensioners, kayo po ang sinasabi ng Circular Number 2023-013 na yung may subject na revised guidelines for annual confirmation of pensioners program mga ka-vlog. So 80 years old pataas ang nire-required na mag-comply ng AKOP tuwing birth month. No? So, ibig sabihin, yung mga hindi pa 80 years old pataas, yung mga 79 pababa, hindi pa kayo kasama sa magpapaakop. So, ulitin ko, kung kayo po ay magbe-birthday hanggang whatever kung anong petsa, no? From May 1 hanggang May 31, no? Ay kailangan nyo mag-comply ng inyong annual confirmation of pensioners. So, baka sabihin nyo na, bakit May 30? Meron namang May 31. No? 'Di ba May 31 yung deadline po. So, sinasabi ko lang sa inyo na May 30 kasi Biyernes po 'yan. Kapag po kasi May 31 araw ng Sabado, of course no, kung dito kayo sa Pilipinas, sarado po ang SSS kapag Sabado. Maliban na lang sa mga selected branches na open, yung mga nasa mall na mga branch ni SSS, pero hindi lahat nationwide open ng Sabado. So, sinasabi kong May 30, araw ng Biyernes, para po magkaroon kayo ng sapat na oras at panahon para i-comply ang AKOP. Dahil kadalasan kasi sa atin, lalo-lalo na sa ating mga Pilipino, ay doon na tayo sa deadline. No? Madalas naaabutan tayo ng cut-off. Kaya hanggat maaari, wag nyo nang paabutin sa May 31, May 30 ang deadline dapat. And ngayon pa lang, no? Kahit ngayon pa lang, May 18 tayo ngayon, bukas May 19. Simulan nyo na, huwag nyo nang paambutin sa May 30 or May 31. And sa pag-comply ng AKOP, pwede kayong bumisita sa branches ni SSS kung saan man po kayo mas malapit nationwide. Mag-fill up kayo doon ng AKOP na form. And take note ha, kapag dalawa ang pensyon, halimbawa, retirement pensioners kayo, tapos survivor pensioner din po kayo, dalawang AKOP form ang isa-submit niyo kay SSS, ha? And sa mga nasa abroad, no, pwede kayo mag-comply ng AKOP through video conference. Mag-email kayo kay SSS na i-comply ninyo ang AKOP through video conference. Magre-reply naman po yan sa SSS, no? And isa-set po ang inyong schedule. And take note na Philippine Standard Time po ang gagamitin sa inyong video conference. No? Mga nasa abroad, mga OFW natin. Pangatlo, pwede din po mag-comply ng AKOP sa mga selected banks na dineklara po ni SSS. Gaya ng mga nasa screen ninyo, kung kliyente kayo ng mga bangkong yan, abay, pwede kayo dyan mag-comply ng annual confirmation of pensioners. So, please comply your AKOP on or before May 30, no? Or May 31. No, hindi talaga madadala sa 30, no? Para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS dahil pinuputol po ni SSS ang pensyon kapag hindi nag-comply ng AKOP. Baka magtaka kayo, by next month, wala kayong matatanggap na pensyon. Kaya wag matigas ang ulo, no? Muli tinatawagan natin ang mga merong birth month nitong buwan ng Mayo, no, na 80 years old pataas, please comply your SSS AKOP pa. So, ayun po ha, ang dalawang importanteng bagay na magaganap at mangyayari ngayong May 30 para sa mga pensyonado ni SSS. Una po, May 30, ang pension crediting schedule, advance po na pensyon para sa buwan ng June para sa ating mga first batch SSS pensioners na may date of contingency mula 1st to 15th day of the month. No, dahil ang inyong original crediting schedule June 1 natapat sa linggo, kaya magiging May 30 ang pensyon ninyo. Pangalawang bagay na magaganap ngayong May 30 ay ang AKOP compliance deadline para sa mga merong birth month nitong buwan ng Mayo na 80 years old pataas. Kaya naman mga SSS pensioners, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip
ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari niyong i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.